Mas matagal na akong nandito kaysa sa'yo. Sabi niya, mas tunay ako kaysa sa'yo. At doon, napaatras ako. Hindi. Ako ang totoo. Bulong ko. Ngumiti siya ng mas malawak. Kung ganun, bakit ako ang hindi nawawala? Nagsimula akong mag-imbestiga. May mga kaso ng pagkawala sa paligid ko. Mga kapitbahay, mga katrabaho, mga taong huling nakita kasama ako. Isang babae sa opisina namin, si Clara. Huling nakita, kausap ako sa pantry. Kinabukasan, wala na siya. Parang naglaho na parang bula. Pero isang gabi, habang nasa mundo ako ng mga engkanto, nakita ko siya. Nakatayo sa ilalim ng isang puno. Hindi na siya mukhang tao. Ang balat niya parang kahoy na. At ang mga mata niya wala nang laman. Adrian, bulong niya. Tinawag mo kami. Nagulat ako. Doon ko nalaman ang mas masahol na katotohanan. Hindi lang ako portal. Isa rin akong pain. Hindi namin kayang pumasok ng buo sa mundo ninyo. Sabi ng lalaking may pulang mata. Kailangan namin ng tagapamagitan. Kailangan namin ng isang tulad mo ng kalahating sa anim. Ang mga taong nawawala, nanginginig kong tanong, pagkain. Ngumiti siya. Hindi lang pagkain. Hindi lang pagkain. Binago namin sila. Ginawa namin katulad namin. Unti-unting nawawala ang kontrol ko. May mga gabing nagigising ako na may dugo ang kamay ko. May mga alaala na hindi ko maalala kung ginawa ko ba o ng isa pang ako. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Isang gabi, nagising ako sa banyo. Basag ang salamin. At sa bawat piraso nito, nakikita ko ang iba't ibang version ko. May isa na duguan. May isa na umiiyak. May isa na kinakain ang isang tao. Hindi na kami magkahiwalay. Sabay-sabay nilang sinabi, isa ka na sa amin. Dinala ako sa pinakasentro ng mundo ng mga engkanto. Isang napakalaking puno.
mas matanda pa sa alaala. Mas malaki pa sa anumang nakita ko. Dito nagsimula ang lahat, sabi ng matandang babae sa ilog. Dito isinilang ang unang buwang. Sa katawan ng puno may mga mukha, mga sumisigaw, mga umiiyak, mga napako sa kahoy, buhay pa. At isa sa mga iyon, tumingin siya sa akin. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Ay ikaw. Lumapit ako at doon ko nakita ang sarili kong katawan. Nakabaon sa puno, nanlilisik ang mga mata. Buhay. Isa ka sa unang sumubok, sabi ng matanda. Isa ka sa unang gustong burahin ng sarili. Pero nabigo ka at bilang kaparusahan, itinuro niya ang puno. Ginawa ka nilang bahagi nito. Hindi ka pwedeng mamatay, sabi ng lalaking may pulang mata. Hindi ka pwedeng mawala dahil ikaw ang ugat ng portal. Habang umiiral ka, umiiral din kami. Habang sinusubukan mong baguhin ang nakaraan, lalo lang pinapalakas ang aming pagpasok. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. May paraan pa, sabi ng matandang babae. Pero hindi ito madali. Kailangan mong tanggapin ang sarili mo. Hindi bilang tao, kundi bilang engkanto. At kapag ginawa mo iyon, magiging isa ka sa aming ganap at mawawala ang portal. Pero napalunok ako. Mawawala rin ako bilang tao. Tumango siya. Habang buhay. Dalawang pagpipilian. Mananatili bilang tao at hahayaang masira ang mundo, o yayakapin ang pagiging halimaw at iligtas ang lahat. Napaupo ako, nanginginig, pagod na. Hindi ko na kaya. Bulong ko. At doon lumabas siya, ang isa pang ako. Ako na ang bahala, sabi niya. Pagod ka na. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang mukha ko. Hayaan mo na lang akong pumalit. Ako na ang bahala, sabi niya. Pagod ka na. Lumapit siya at hinawakan ang mukha ko.
Hayaan mo na lang ako ang pumalit. At bago pa ako makasagot, pumasok siya sa katawan ko. Parang apoy, parang yelo, parang kamatayan. At nang magdilat ako, alam ko na, hindi na ako nag-iisa. Ngayon, nakikita ko ang lahat. Naririnig ko ang bawat bulong ng mga puno. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng lupa. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. At higit sa lahat, kontrolado ko na ang portal. Pero may kapalit. Wala na akong emosyon. Wala na akong awa. At ang mga tao, para na lang silang pagkain. Kung naririnig mo ito, kung pinapanood mo ang kwento ko ngayon, ibig sabihin, nahanap na kita. Dahil ang portal, hindi lang lugar. Ito ay kwento. At sa sandaling marinig mo ito, nagiging bahagi ka na rin. Kaya, sa susunod na makakita ka ng salamin, subukan mong tumingin ng mas matagal. At kapag ngumiti ang refleksyon mo, kahit hindi ka naman ngumingiti, tumakbo ka na. At handa na kitang isama sa mundo kung saan walang makakatakas. Walang sino man, wala wakas. At lalong-lalo na walang katapusang ikaw. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.